Horror Stories by Forest Secrets. May mga bagay na akala natin ay simpleng inggit lang. Isang tingin sa litrato, isang tahimik na naghahambing, isang taong hindi nagla-like sa post mo, pero paulit-ulit naman palang tinitingnan ang bawat achievement na ibinabahagi mo. Pero paano kung ang inggit ng isang tao ay hindi natatapos sa social media? Paano kung may ginawa siyang hindi mo kailanman inaakala? At paano kung isang gabi, habang mag-isa ka sa iyong kwarto, ay maramdaman mo ang 3 malalakas na tapik sa iyong balikat, kahit alam mong walang ibang tao sa bahay? Ito ang kwento ni Mara. Isang ordinaryong babae na masipag, tahimik at hindi naman mahilig makipagkumpetensya sa iba. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na opisina sa Batangas at ilang taon niyang pinapangarap na ma-promote. Hindi naging madali ang lahat. Ilang beses siyang umuwi ng gabi, ilang beses siyang nag-overtime, at maraming pagkakataong gusto na niyang sumuko. Hanggang isang araw, dumating ang pinakahihintay niyang balita na promote siya. Mas mataas na posisyon, mas malaking responsibilidad, at higit sa lahat, pakiramdam niya sa wakas ay may bunga na rin ang lahat ng kanyang paghihirap. Dahil masaya siya, nag-post siya sa Facebook. Isang simpleng litrato lang. Suot niya ang kanyang bagong uniform. May hawak na certificate, may mga caption na nagpapasalamat sa Diyos at sa kanyang pamilya. Hindi niya inisip na may magiging problema iyon. Sa loob lamang ng ilang oras, dumami ang likes at comment nito. Binati siya ng mga kaibigan, binati siya ng mga dating kaklase. Pero may isang taong hindi nag-comment, si Lisa. Matagal nang magkakilala si Mara at Lisa. Magkababata sila at minsan pa nga'y naging magkaklase. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin ni Mara na nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Kapag may magandang nangyayari kay Mara, tahimik lang si Lisa. Kapag may bagong gamit siya, may kakaibang biro. At kapag may achievement siya, parang laging may kailangang sabihin si Lisa para maliitin iyon. Kaya nang makita ni Mara ang kanyang post kinabukasan, napansin niyang may isang bagay na kakaiba. Naka-view si Lisa, pero wala itong like, wala ring comment. Hindi iyon pinansin ni Mara. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, may nagpadala sa kanya ng screenshot. Isang private conversation. May nag-uusap tungkol sa kanyang promotion at kabilang doon ang pangalan ni Lisa. Hindi maganda ang sinasabi nito. Sinasabi nitong swerte lang daw si Mara, na hindi naman talaga siya magaling. At ang pinakamasakit, sinasabi nitong sana raw ay bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Mara. Hindi na iyon pinansin ni Mara. Ayaw niyang makipag-away. Sinabi niya sa sarili niyang baka galit lang si Lisa. Pero makalipas ang ilang gabi, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Unang gabi, habang naghuhugas ng mukha si Mara bago matulog, bigla niyang naramdaman na parang may dumaan na malamig na hangin sa likod niya. Napatingin siya sa salamin. Walang tao at sarado ang pinto. Sarado rin ang bintana.
Subalit, bago siya lumabas ng banyo, ay may narinig siyang mahinang tunog. Napalingon siya. Wala pa rin. Mas malinaw na parang may kumakatok sa pinto. Binuksan niya ito, subalit walang tao. Akala niya ay baka guni-guni lang. Pero nang bumalik siya sa kwarto, ay napansin niyang nakabukas ang Facebook at cellphone niya. At nasa screen ang sarili niyang graduation photo. Hindi niya iyon binuksan. Mas lalong kinabahan si Mara nang makita niyang may bagong notification. May nag-like sa lumang post niya. Ang pangalan, Lisa. Kinabukasan, tinanong niya ang kaibigan niya kung may problema ba siya. Sinabi niyang wala. Pero nang gabi ring iyon, habang nakahiga si Mara, ay biglang bumigat ang kanyang balikat. Parang may kamay na nakapatong doon. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. At pagkatapos, isang malakas na tapik sa balikat. Napabangon si Mara. Walang tao at muli siyang humiga. Makalipas ang ilang segundo, mas malakas na tapik. At pagkatapos ng ilang sandali, isang tapik pa. Sa kanan niyang balikat. Kinabukasan ay may nakita siyang marka sa balat niya. Parang may daliri. 4 na mapupulang guhit at doon nagsimula ang takot niya. Hindi na siya komportable sa sariling bahay. Nagsimula siyang matakot kapag sumasapit na ang 12:00 ng hating gabi. Pinapatay niya ang cellphone at hindi na siya nagbubukas ng Facebook. Pero kahit hindi siya online, may mga notification pa rin siyang natatanggap. Mga lumang litrato, mga lumang post, at lahat ay may parehong pattern. May nagre-react, may nagbe-view, at palaging lumilitaw ang pangalan ni Lisa. Isang gabi, habang nasa sala si Mara kasama ang kanyang ina, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin. Tumingin ang kanyang ina sa kanya at sinabing, "Anak, sino iyong babae sa likod mo?" Nanigas si Mara at dahan-dahan siyang lumingon, subalit wala namang tao. Pero nakita ng kanyang ina ang isang anino na dumaan papunta sa kusina. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakaputing damit at tila nakayuko. Agad silang nagdasal. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, dinala ni Mara ang litrato ng kanyang balikat sa isang matandang albularyo na kilala ng kanilang kamag-anak. Hindi agad nagsalita ang matanda. Matagal itong nakatingin sa litrato. At pagkatapos ay tinanong si Mara, "May kaaway ka ba?" "Wala po. May naiinggit sa'yo." Hindi nakasagot si Mara, pero naalala niya si Lisa. Tinanong siya ng matanda kung may ipinost ba siyang malaking achievement kamakailan. Tumangulang si Mara. Pagkatapos ay sinabi ng matanda, "May mga taong hindi kayang makita ang liwanag ng iba." Hindi raw nito masasabi kung sino ang gumagawa, pero ayon sa matanda, ang paulit-ulit na tapik ay maaaring isang paraan ng pagpaparamdam. Parang babala, parang sinasabi ng isang bagay na napapansin kita. Pag-uwi ni Mara, agad niyang tinawagan si Lisa. Hindi siya nakipag-away. Isang tanong lang ang sinabi niya, "Lisa, may ginawa ka ba sa akin?" Matagal ang katahimikan. Pagkatapos ay tumawa si Lisa ng nakakaloko. Isang maikli at malamig lamang na tawa iyon at sinabing,
Alam mo, Mara, hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa social media ay dapat mong ipagmalaki. Naputol ang tawag. Kinagabihan, nagdesisyon si Mara na huwag nang mag-post. Binura niya ang ilan niyang mga litrato. Hindi na siya nag-share ng kahit anong achievement. Akala niya matatapos na ang lahat. Pero 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa isang malakas na tunog. Napaupo siya at sa likod niya, hindi siya makalingon. At bago pa siya makagalaw, 3 tapik. Biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, ay may narinig siyang mahinang boses ng isang babae. Halos pabulong pero sapat na para marinig niya. Masaya ka na? Napahawak si Mara sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay biglang bumalik ang ilaw, pero walang tao. Subalit sa salamin sa harap niya, may nakita siyang marka, 3 mapupulang bakas ng kamay sa kanyang balikat. Kinabukasan, hindi na pumasok si Mara. Kasama ang kanyang pamilya ay nagtungo sila sa isang simbahan. Nagdasal at sa mga sumunod na araw ay unti-unti nang nawala ang mga kakaibang pangyayari. Wala ng tapik, wala ng anino, wala ng mga marka sa katawan niya. At 1 buwan matapos iyon, nalaman ni Mara na lumipat na raw ng tirahan si Lisa. Hindi na rin ito aktibo sa social media. Akala niya tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang lumang cellphone, nakita niya ang isang notification. Isang bagong friend request. Walang profile picture, walang pangalan. Puro isang simbolo lamang iyon. Binuksan niya iyon at ang nalaman niyang profile ay iisang litrato. Ang litrato niya noong araw ng promotion. Pero may kakaiba. Sa likod ni Mara ay may isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, nakayuko, at nakapatong ang kamay nito sa balikat ni Mara. Hindi iyon napansin sa original na litrato. At ang pinaka nakakatakot, ang litrato ay bagong upload lamang. 1 minuto ang nakalipas. Nang tingnan ni Mara kung sino ang nag-upload, iisa lang ang lumabas na pangalan. Lisa. Hindi na niya binuksan ang profile. Hindi na rin siya nag-post ng kahit anong achievement pagkatapos noon. Dahil natutunan niya ang isang bagay. Hindi lahat ng nakakakita sa tagumpay mo ay masaya para sa'yo. At hindi lahat ng inggit nagtatapos sa isang simpleng tingin lang. Minsan ay may mga taong kayang gawin ang lahat para makita kang bumagsak. At minsan, ang pinaka-mapanganib na tao ay hindi iyong lantaran kang kinamumuhian, kundi iyong taong tahimik na nakatingin sa bawat tagumpay mo, habang hinihintay ang pagkakataong ikaw ay mag-isa. Kaya kung may araw na bigla kang makaramdam ng isang malamig na tapik sa balikat at alam mong wala namang tao sa likod mo, huwag agad tumingin. Dahil baka ang nakikita mo sa salamin ay hindi na ikaw. Baka ang taong naiinggit na sa'yo. At matagal nang may kasama. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Mara kung sino talaga ang unang tumapik sa kanyang balikat.